Sumigaw ng malakas. Ano ang ating prinsipyo sa trabaho? Ang may-ari ang una. Serbisyo ang pinakamahalaga. Kami ay mga security guard. Pinoprotektahan namin ang kaligtasan ng may-ari. Itsen, maganda. Ang kasiyahan ng may-ari ang nagbibigay lakas sa amin. Magtrabaho ng mabuti. Hanggang sa katapusan ng taon, sana lahat ay makakuha ng parangal. Pagkakawatak-watak sa ilalim ng mundo ng apokalipse. Halos lahat ay nakakagising ng kakaibang kakayahan. Pero ako, wala akong kahit anong kapangyarihan. Maliban sa medyo malakas ang mental na lakas ko. Pero sa tingin ko, dahil bilang lider, lagi akong gumagamit ng rason para kumbinsihin ang iba. Kaya sila sumusunod ng mabuti. Tama ang sinabi ng kapitan. Isang bihirang air level na zombie. Hindi tayo makakalaban dito, tumakbo na. Tumakbo na papasok sa komunidad. Baka makaalis tayo sa kanya. Hindi maganda, nasakop na ng mga zombie ang komunidad. May mga zombie sa harap at likod. Kailangan bang nakatakdang mamatay tayo dito ngayon? Wala nang makakaligtas. Ano ang nakasulat sa shopping guide? Kapag nakatagpo ng may-ari, umiti. Pasensya na. Mag-aaral akong mabuti. Ayos lang yan. Tingnan mo, napaiyak mo na ang may-ari. Ang mga zombie ay humihingi ng tawad. Siguradong ilusyon ko lang ito. Ito ay lungsod ng mga zombie. Maging alerto. Huwag matakot, mga miyembro ito ng aming security team. Kahit na kailangan mo ng pag-aayos ng kuryente o pagkuha ng mga bata. Kami ay mga profesional. Ako si Jiang Ye, kapitan ng security team ng Happy Community. Kung may problema, hanapin niyo lang ako. Zombie bilang security guard. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pero mukhang hindi kayo taga dito. Parang hindi kayo taga sa amin. Kami ay mga miyembro ng New North City Rescue Team. Inaatake kami ng S-class zombie habang nagsasagawa ng misyon. Parang susunod na siya. Huwag kang lumapit, napakalakas ng mga zombie. Kahit kaunting pagsalakay, kayang gawing karne ng tao. Ito ang bagong pangalan ng pinto ko. Nasira mo na agad. Humingi ka ng tawad at bayaran mo ito. Pumunta ako, tiyak na ilusyon lang ito. Sinampal ni Prime Minister ang zombie. Hindi lang isang sampal. Halos naging apo na siya sa dami ng sampal. Ang lakas ng presensya. Baka galing ito sa S-class na zombie. Jiang, bumalik ka na. Napikon mo ang S-class na zombie. Pupunitin ka niya hanggang sa maging laman. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Babayaran ko. Isang katawan ng walang silbi. Ano ang ibabayad ko? Ay, manatili na lang bilang gwardiya. Isang laban para kay Ginoong Xu. Kailangan din ang mga zombie ng kontrata sa trabaho. Sinasabi na tayo ay mga profesional. Hindi ba't ang mga zombie dito ay hindi umaatake sa tao? Hahaha, huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Ang zombie ay zombie. Walang konsensya. Kahit mga bata hindi pinapalampas. Sama-sama tayong patayin siya. Kuya Jiang Ye, natatakot ako. Huwag ka nang umiyak, mahal kong bata. Kung hindi, mawawala na naman ang parangal ko ngayong buwan. Inatake tayo. Hindi ito ganti, kundi una munang patahanin ang bata. Ang sipag naman ng zombie na to. Magaling. Si Sang Biao ay nananatiling kalmado sa panganib.
Dapat tayong lahat matuto mula kay Sangbiao. Paano mo ba ito nagagawa? Bakit ang mga zombie ay sumusunod sa iyo? Ay naku, mula pa sa malayo narinig ko ang iyak ng apo ko. Siguradong pinagtitripan mo siya. Nagnanakaw ka ng pagkatao. Ngayon, dapat kang matutunan ng leksyon. Hahaha. Ang kapitan ang nagsasalita para sa akin. Mabilis, dalhin mo ang bata at umiwas. Mawawala na siya sa katinuan. Anong tinitingnan mo? Ako ay may-ari ng unit dito. Bakit hindi mo pa agad dinatanggal ang bunga na ito? Yes aayusin ko na ang bunga na ito. Huwag mo siyang sisihin, si Gongye. Huwag mong sisihin ako. Huwag kang matakot sa mga patakaran ng komunidad. Walang sinuman ang pwedeng bastusin ka ng basta-basta. Tulong, pumatay ang security guard. Ay naku. Nakakagulat na para lang sa ilang walang pusong zombie. Nilabanan ang may-ari ng bahay. Ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi, magrereklamo ako laban sa iyo. Hahaha, ako si Jiang Ye, ang hepe ng seguridad. Hindi ko papayagan na may manggulo dito. Ang sinumang lumabag ay palalayasin sa happy community. Ganyan nga. Bilisan mo at palayasin ang halimaw na ito. Sangbiao, ihatid mo siya palabas. Sobrang dami ng mga zombie sa labas. Salamat kay Xiaoyan na nagbabantay. Talagang hindi alam ng matandang ito ang kanyang swerte. Ako ang may-ari. Anong karapatan mong paalisin ako? Ano bang espesyal dito? Hindi naman ako kailangang manatili sa lugar na ito. Jiang Ye, tulungan mo ako. Si Cao Tao ay nagdala ng bagong empleyado para sa kanilang pagsisimula. Huwag mamatay sa pintuan ng komunidad. Ayaw ko ng malas. Nagkamali ako, Ginoong Jiang. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Ay naku, nagiging makulit na ang lolo. Huwag ka sanang magalit, okay ba? Alam ni Xiao Yuer ang pinakamainam tungkol sa iyo. Walang pangalawang pagkakataon. Marahil sa ilalim ng apokalipsis. Maaaring magkasama ang tao at zombie ng mapayapa. Marahil siya ang bagong pag-asa ng sangkatauhan. Kapit Jiang Ye. Tanggapin mo akong gwardiya, please. Mas maganda akong umiti kaysa sa zombie. Tawagan ang punong tanggapan. Ministro, nalaman ko na ang gwardiya ng masayang komunidad ay kayang sanayin ang mga zombie. Marahil ito ang makatutulong sa atin sa kasalukuyan nating suliranin. Sanayin ang mga zombie. Paano mangyayari iyon? Walang pagkatao ang mga zombie. Nawawala ng katinuan sa dugo. O agad na bitayin. O panghabang buhay na pagkakakulong. Walang pangatlong paraan. Totoo ang sinasabi ko, Ministro. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ito ang mga aktibidad na inaalok ng aming security department. Para sa mga may-ari. Ang pasayahin ang mga may-ari ay ang aming misyon. Ang mga level na zombie ay nag-lead ng sayaw sa plaza. Parang may mga ilusyon ako. Ngunit ang mga zombie bilang gwardiya. May mga isyu talagang hindi dapat baliwalain. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi ko alam. Kailangan mong igalaw ang puwit mo. Hindi mo nga magawang maayos ang sayaw. Paano matututo ang iba? Suwan, ito ba ang sinasabi mo? Bagong pag-asa ng sangkatauhan. Kahit medyo kakaiba ang estilo ni Jiang Ye. Nagagawa niyang mapasunod ang mga zombie ng kusa. Ang mga zombie ay patuloy na nag-i-evolve, Ministro. Ang karaniwang paraan ay hindi kayang pumatay. Maaari lamang itong ikulong. Kung magtagumpay si Jiang Ye na maamo ang zombie, marahil may pag-asa pa ang sangkatauhan. Suwan, makinig ka. Ikaw ang personal na magdadala kay Ginoong Jiang pabalik sa base. Kung kaya niyang maamo ang is na antas na zombie. Magtitiwala ako sa iyo. Kapag natanggap ko, siguradong iuwi ko si Jiang Ye. Maliligtas na ang sangkatauhan. Pinapapunta mo ako sa base para sanayin ang 3 na zombie. Yung 3 na zombie na iyon. Malakas ang kapangyarihan ng zombie. Hindi tinatabla ng bala o kutsilyo.
Nagpadala ang base ng daan-daang elite squad para supwin siya. Pero hindi pa rin nila siya napatay. Kailangan lang nating magtulungan para ikulong siya sa pinakaloob ng selda. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakapagpaamo sa kanya. Zigzag, isa lang akong maliit na security guard. Ang pagpapaamo ng zombie ay hindi kasama sa trabaho ko. Dahil hindi naman kayo residente ng Happy Village. Umalis na kayo agad. Hanggang sa muli, paalam, tumigil ka. Ah! Ikaw ay nagbabalik ng kabutihan sa masama. Nasa panganib ang kapitan. Wala akong masamang intensyon. Ginoong Jayang, iningatan mo ng mabuti ang mga residente ng masayang komunidad. Naniniwala ako, hindi mo papayagang masawi ang sangkatauhan. Talagang kailangan ka ng base. Sumama ka sa akin pabalik. Unang tuntunin ng seguridad. Ang sinumang sasaktan ang kapitan ay mamamatay. Basta makumpleto ang utos ng ministro. Kahit mamatay, sulit na ang bala. Bata ka pa, dalaga. Ang galing mo sa moral na panghihikayat. Bakit ko tutulungan kang sanayin ang tatlo del zombie? Basta't mapapahinto mo ang tatlo na zombie na iyon. Hindi ka pababayaan ng base. Ang mga ganitong pangako ay itinuturing na ilusyon. Sinasabi ko ang totoo. Ikaw lang, Jayang, ang makakagawa nito. Ang lahat ng supply ng masayang komunidad sa loob ng isang taon ay sagot ng base. Jigsaw, kulang pa ang komunidad ng lugar para sa pagtatanim. Kung makakapagpalawak tayo ng ilang ektarya sa labas, maaaring mag-apply. Para sa napakahalagang bagay na iligtas ang sangkatauhan. Sino pa ba kundi ako? Pumunta tayo, idol. Ito ay isang tatlo na uri ng zombie. Malakas ang lakas. Mas mabuting magdala ng ilang mga zombie na kayang lumaban. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Salamat sa paalala. Kailangan kong dalhin ang aking lihim na sandata. Talagang hindi sumusunod ang idolo sa karaniwang takbo ng mga bagay. Pero mukhang wala namang espesyal dito sa piitan. Idolo, ayos ka lang ba? Eksan, nag-level up ako. Talagang may kakaiba itong zombie. Pwede na akong maging vice captain. Itong halimaw ay nakulong na sa piitan. Hindi pa rin ito sumusunod. Patuloy itong naglalabas ng presyon. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na lumapit. Ito ang pinakamataas na antas ng pass token. Hindi na kami makikisama sa iyo papasok. Mag-ingat ka. Nadala mo na ba ang lahat ng sinabi ko? Alam ko na ang idolo ay hindi walang paghahanda. Manual ng empleyado at kontrata sa trabaho. Nadala na ayon sa kinakailangan. Pupunta sa panayam para sa bagong kasamahan. Suwan. Isa lang siyang karaniwang tao na walang gising na kakayahan. Bakit kaganap na sigurado na kaya niyang tamed ang tatlo na zombie? Naniniwala ako sa kanya. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Ang bilangguan ay isang lugar na bawal pasukin. At hindi ito para sa mga ordinaryong tao tulad mo. Umalis ka na nga, bilis. Mabilis pa kayang makalimutan ako ni Jayangye. Noong high school, hindi kita iniwan na hindi ko inaalagaan. Isang taong walang pasensya at walang silbi. Hindi pa rin nakagat ng mga zombie at naging pulbos na. Yeswe, talagang isa kang malaking inutil. Ah! Ang sinumang maghamon sa kapitan ay mamamatay. Ang lakas ng presyong iyon kanina. Galing ba talaga sa babaeng ito? Makita mo ang palatandaang ito, parang nakita mo na rin si Shangguan Hiwei. Hindi ka pa ba luluhod? Ina! Paano mo nakuha ang token? Huwag nang magpaligoy-ligoy, dalhin mo ako sa kinalalagyan ng mga zombie sa 4. Sisiin mo ako sa aking kalupitan. Ngayon, nagugutom ako. Ginoong Jayang. Ito ay sarili mong kagustuhan, Ge. Ah, sige. Dalhin kita. Mukhang ang 4 na zombie ay nakulong dito.
Ahahaha. Jiang Ye, ikaw na basura, kahit kapangyarihan hindi mo pa naigising. Hintayin mo na lang na punitin ka ng halimaw. Gagawin kang pulbos. Yan isang basura, akala mo makakapanakit ka sa akin, mangarap ka. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Ang halimaw ay mabagsik at walang awa. Ginawa na rin ni Ginoong Jiang ang lahat ng makakaya niya. Suwan, kayo na ang maghatid kay Ginoong Jiang sa kanyang huling biyahe. Ikaw, zombie, nagawa mo pang mang-atake ng patago. Yellow card, babala sa pananakit. Ang kapitan, naghahanap ng kamatayan. Grabe, parang Doraemon. Saan mo nakuha ang kawali? Aha. Ang ingay mo. Buti na lang madalas akong mag-ehersisyo. Kung hindi, talagang hindi ko kakayanin ang suntok na iyon. Huwag ka nang lumaban. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa kumpanya namin. May 5 benepisyo at 2 araw na pahinga. Sa labas, kahit anong gawin mo, hindi mo makikita ang ganitong magandang trabaho. Hindi ako titigil sa pagtatrabaho. Sige, bibigyan kita ng oras para mag-isip. Lalabas ako para hanapin ang aking dating kaklase. Lahat ng lumang alitan isasama na. Buksan ang pinto ng piitan. Kukunin ko si Ginoong Jiang pauwi. Ano nang sinasabi ni Kapitan Su? Ang mga nakakulong sa piitan ay mga malupit na zombie. Wala namang ganyan, Ginoong Jiang, kung hindi dahil sa iyo. Napalihim mong binuksan ang hawla ng halimaw na iyon. Paano mamamatay ang idolo? Paano naman masasangkot si Prime Minister sa rescue team? Lahat ng ito ay utos ni Ginoong Jiang. Sumunod lang ako sa utos. Hindi ba siya talagang patay na? Sayang talaga. Babalikan ko siya mamaya. Huwag kalimutan ang mga mahahalagang bagay. Kung mahuhuli tayo, baka wala na tayong makitang katawan. Ginoong Jiang. Ako ang dahilan kung bakit ka nagdusa. Ginoong Jiang, hindi ka patay. Ang galing mo, idol. Hindi kaya naamo mo na ang halimaw na iyon? Imposible, isa lang siyang walang kakayahan, walang silbi. Paano niya maaamo ang zombie, laugh. Baka naman binubog siya ng halimaw na iyon. Iniwan ang kasama niya at tumakas mag-isa. Babala, 3. Ang mga zombie ay gustong tumakas mula sa piitan. Babala, lahat ito ay kasalanan ng walang silbi. Kung hindi siya nagpilit na buksan ang pinto ng piitan, paano makakalabas ang halimaw na iyon? Walang silbi, subukan mong tikman ang aking kapangyarihan. Pumatay ng manok, gumuhit ng linya. Ano ang ginagawa mo? Si Ginoong Jiang ay bisita ng base. Aba, si Jiang Yu ay isang salot ng sangkatauhan. Dapat siyang mamatay bilang kaparusahan. Sino mang humadlang ay nagtatanggol sa kanya. Ang salot ay isang traidor ng base. Umalis, salot ng sangkatauhan. Talagang napakalaking kawali nito. Hiwei, sa mga nakaraang taon, nananatili kang napakababa. Ano ngayon? Pinasok mo ang 3 na antas ng zombie. Kahit ang ministro, hindi ka matutulungan sa kasong ito. Mamatay ka na, bata. Noong nag-aaral ka, isa kang aso sa ilalim ko. Ngayon, ganoon din Talaga, lumabas ka na. Nagkulang ka sa iyong tungkulin. Kung bubuksan mo ang iyong mata, mamamatay ang buong base. Tigil. Mas malakas ang presyon na ito kaysa sa halimaw. Ito ba ay si Jiang Ye, ang walang silbi? Nais mo bang pag-isipan ang mga bagay na dapat mong pag-isipan? Kung hindi ka pa rin kontento, bumalik ka. Tama na, sumusuko na ako. Talagang karapat-dapat na idolo.
Alam ko na kaya niyang makontrol ang tatlo eh. Nagawa ko na ang mga zombie dito. Nangako ka sa akin ng kondisyon. Huwag kang mag-alala, ang mga supply na ipinangako ng base. Agad kong ipapadala sa Happy Community. Ginoo, mayroon kang ganitong kakayahan. Gusto mo bang manatili sa base? Ang pagpatay sa mga zombie ay dapat na responsibilidad ng bawat tao. Paano mo naman maaasahan ang kabayaran, Kapitan Su? Ang ganitong makasariling tao ay hindi karapat-dapat na tanggapin ng base. Talaga, akala ko'y iisipin ko pa ito. Isang bagay na hindi nakakapagtagumpay at laging nagdudulot ng kapahamakan. Si Ginoong Jayang ay isang mahalagang tao sa base. Ang hindi paggalang sa kanya ay hindi paggalang sa ministro. Ano ang ibig sabihin ng pag-aabuso sa mga pinto ng bilangguan na mailayuning saktan si Ginoong Jayang? Pagsunod sa batas, itataboy mula sa base. Huwag nang gamitin muli. Hindi, ako ay may kakayahang hindi pangkaraniwan. Kailangan ako ng base. Suwan, hindi mo ito maaring gawin, sandali lang. Hindi ba't gusto kong makiusap para sa kanya? Kailangan ako ng base. Suwan, hindi mo ito maaring gawin, sandali lang. Hindi ba't ang idolo ay dapat humiling para sa kanya? Walang silbi. Tulad mo, isang duwag na takot sa mahihirap. Ang kailangan ng base ay mga tagapagtanggol na may prinsipyo. Hindi mga daga tulad mo. Tama ang sinabi ni Gon Grandpa. Walang labanan sa loob ng base. Captain Su, tulungan mo ako. Mas gugustuhin kong manatili sa piitan habang buhay. Pero kami mga zombie ay may prinsipyo. Mas pipiliin kong mamatay kaysa maging gwardya. Ang prinsipyo ba ay makakain? Sa kumpanya namin, libre ang pagkain at tirahan. Hindi kami nag-overtime. Pinapadali nito ang buhay mo ng 30 taon. Bakit ka pa nagrereklamo? Kailangan mong pumirma ng kontrata o mamatay. Baka naniniwala ka sa pag-ibig sa unang tingin. Ingatan mo, Ginoong Jayang, ang halimaw ay umatake. Hindi pa rin siya napapabagsak. Legendary na matibay na kalaban. Ingatan mo, Ginoong Jayang, ang halimaw ay umatake. Hindi pa rin siya napapabagsak. Legendary na matibay na kalaban. Pwede nang pirmahan ang kontrata. Pero may maliit lang akong hinihiling. Ikaw, halimaw, ang lakas ng loob mong takutin ang idolo ko. Kalilimutan mo na lang yang balak mo. Itong batang to, wala talagang pakiramdam. Mas mabuti pang gibain ang 10 templo, kaysa sirain ang isang kasal. Alam mo ba, kulang pa ng partner si Dasihwa. Maaari nating isaalang-alang na ilagay kayo sa isang grupo. Ang aming security team ay nagpapatrol na may 2 tao sa isang grupo. Ano pa ang sasabihin? Magandang araw, Kapitan. Kaya pala ang ibig sabihin ng sikreto ng idolo ay ito. Natutunan ko na ang ganda-gandang plano. Mayroon ka bang opinyon, Dasihwa? Lahat ay ayon sa utos ng Kapitan. Simula ngayon, tatawagin kang Litiedan. Mayroon kang isang araw para ma-memorize ang handbook ng seguridad. Pwede bang libatian na lang? Tinanggihan, kaya Litiedan na lang. Jayang Ye, natame mo ang 3 na zombie. Ministro. At ang buong base ng tao ay kikilala sa iyong kakayahan. Pumunta ka sa akin upang makilala ang ministro. Kailangan bang maging ganito kakomplikado? Wala akong interes sa mga bagay ng inyong base. Kailangan lamang ng pirma ng ministro sa listahan ng mga supply. Bago ko maipadala ang mga supply pabalik sa masayang komunidad. Sige na, mahina ang loob sa mga tao. Maikli ang kamay sa mga tao. Magdala ng daan. Babala, malapit nang lumapit ang si zombie sa base. Pinalaya na ang halimaw. Maghanda kapag lumapit ang halimaw. Agad na barilin. Pinalaya na ang halimaw. Maghanda kapag lumapit ang halimaw. Agad na barilin. Sobrang mayabang. Walang reaksyon sa ating mataas na presisyon na armas. Ang halimaw ay 50 hakbang na lang mula sa base.
Bumuga ng apoy sa 20 hakbang. Protektahan ang ministro. Hindi maganda, mukhang ilalabas na ng halimaw ang armas. Sabay-sabay na atake ang Thunder Squad. Tiyakin ang kaligtasan ng ministro. Mukhang mas malakas ang halimaw na ito. Napakaraming sandata ng impormasyon pero hindi man lang siya nasaktan. Parang kinikiliti lang. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Umalis kayo, hinahanap ko siya. Karangalan ko ang magsakripisyo para sa base ng sangkatauhan. Pirmahan mo na, matanda. Umalis ka, hinahanap ko siya. Karangalan ko ang magsakripisyo para sa base ng sangkatauhan, ministro. Pirmahan mo na, matanda. Ano ito? Matanda. Ito ay listahan ng mga suplay na personal na inaprubahan ni Kapitan Su. Hindi mo naman balak na hindi magbayad, di ba? Ikaw, hindi ka namatay. Anong ibig sabihin na nagmumura ka at pinapapunta akong mamatay para lang makaiwas sa utang? Hindi ganun ang laro. Kung ayaw ibigay, edi agawin. Nabaliw na ang halimaw. Mawawasak ang buong base ng tao. Anong aagawin? Walang disiplina kung malaman ito ng iba. Hindi ba't sa tingin mo, ang mga gwardiya sa ating masayang komunidad ay mga magnanakaw? Nabaliw ka na, itigil mo na. Kung magalit ang halimaw, ang buong base ng sangkatauhan ay magiging abo. Ipinapusta mo ang buong base ng sangkatauhan. Inuutusan kita na huminto. Pinapagalitan ko ang sarili kong empleyado. Anong pakialam mo dito? Nakikialam ka sa hindi mo naman dapat pakialaman. Jayang, malaki ang gulong na gawa mo. Tama na, ako ang pinapagalitan ng kapitan. Bakit ka pa sumasabat? Parusa, gawin mo ang 20 squats. Sapat na ba ang sinabi mo? Ako ang pinapagalitan ng kapitan. Bakit ka pa sumasabat? Paparusahan ka ng 20 na squat. Ang tagapagsubok ay... Paano ito posible? Iyan ay isang 3 na zombie. Napaka nakakatakot ng lakas. Nakikinig siya sa isang gwardiya. Ang bagay na ito ay laging pumipili ng mamahaling bagay na sirain. Huwag mo akong papuntahin dito. Si Ginoong Yang ay may malaking talento. Ngayon ay hindi kami nakapagbigay ng maayos na pagtanggap. Pakiusap, sumama ka sa akin sa silid pulong para pag-usapan ito ng mas detalyado. Ibibigay pa ba ang mga materyales? Agad na ipadala ang mga materyales sa Happy Community ayon sa listahan. Sige po. Mag-usap tayo, kaibigan. Maaari ba akong magtanong ng ilang bagay? Mukhang wala kang anumang natuklasang kapangyarihan. Paano mo naman nakontrol ang mga zombie? Siguradong dahil ito sa aking personal na karisma. Huwag kang magbiro. Ginoong Jayang. Baka gumamit ka ng ilang di karaniwang paraan. Ayaw mo bang sabihin sa amin? Di karaniwang paraan. Ang tinutukoy mo ay, dapat ikaw ang magtanong yan sa sarili mo. Sa ngayon kasi, wala pang kahit anong kakayahan na kayang kontrolin ang mga zombie. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Mas mabuti pang aminin mong naiinggit ka lang sa akin. Kaya ka nagmamadaling siraan ako. Wala tayong mapagkakasunduan kaya tigilan na natin to. Lolo, aalis na tayo. Ginoo Jayang, pakihintay muna. Si Ginoo Jayang ay bisita sa base. Hindi dapat maging bastos sa Ginoo Jayang. Humihingi po kami ng paumanhin, ministro. Sandali lang. Paumanhin po, Ginoo Jayang. Hindi ko dapat hulaan kayo. Patawarin po ninyo ako. Ngayon, dumating na ang katapusan ng mundo. Ang kalagayan ng sangkatauhan ay napakamapanganib. Pasensya na, Ginoong Jayang. Hindi ko dapat hinuhulaan kayo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ngayon, dumating na ang katapusan ng mundo. Ang kalagayan ng sangkatauhan ay napakamapanganib. Si Kapitan Lee ay nag-aalala rin. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Nang basta-basta. Ang pagkontrol sa mga zombie ay talagang nakakatakot. Mangyaring huwag mag-atubiling magturo, Ginoong Jayang. Hindi alintana kung naniniwala ka o hindi. Talagang hindi ko sila kinokontrol. Sila ay kusang loob na pumasok dito. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo sila. Walang alipin sa bagong mundo. Pumapasok kami sa trabaho ng kusa. Paano mangyayari yon? Anong ginawa mo para maging ganito sila kasunurin? Nagbibigay ako ng sahod sa kanila bawat buwan, palaging nasa oras. Kasama pa ang 5 benepisyo at pondo, at 2 araw na pahinga bawat linggo. Pinapamuhay ko sila ng may dignidad. Kung gusto ni Kapitan Lee,
Pwede ka ring pumunta dito para subukan. Talaga bang pwede? Parang hindi yata tama. Kapitan, gusto ko pong sumunod sa inyo. CJ. Tapos na, may nahuli na ba? Nahuli ang sarili nating tao, dahil ayaw ipaalam ni Ginoong Jayang. Bakit hindi ka sumali sa aming base? Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan na mas mababa lamang sa akin. Ang mga yaman ng base ay nasa iyong kamay. Hindi pa natutukoy ng ministro ang kanyang pagkakakilanlan. Paano mo maaring ipagkatiwala ang ganitong mabigat na tungkulin sa kanya ng basta-basta? Wala akong interes. Gusto ko lang maging mabuting leader ng aking security team. Hanap ka na lang ng iba. Suwan, sumama ka kay Jayang Ye. Kailangan mong kumbinsihin siyang sumali sa base. Ano man ang kondisyon na ilagay niya, pwede mong tanggapin. Yung batang iyon sa ministeryo, baka sinuwerte lang talaga. Talaga bang desidido ka na? Siguro dapat kong pagkatiwalaan si Suwan. Siya ang bagong pag-asa ng sangkatauhan. Anong nangyari? Isang araw lang akong nawala sa compound. Ganito na kalaki ang gulo. Kapitan. Sa wakas, nakabalik ka na. Bumagsak na ang compound. Si Xiaoyu, anong nangyari kay Xiaoyu? Ipaliwanag mo ng maayos. Dito kay Kapitan, si Xiaoyu. Dito kay Kapitan. Si Xiaoyu. Si Sang Biao. Huminto, Kapitan. Kung magalaw ka pa, mawawalan na ako ng ulirat. Kuya Jayang Ye. Bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kang umiyak, maliit na isda. Sabihin mo kay Kuya Jayang Ye kung ano ang nangyari sa komunidad. Saan na pumunta ang mga gwardya? Hindi ko alam, basta't pumasok sila sa komunidad at nagsimula ng sirain. Sinabi pa nila na lahat tayo ay nahawaan ng mga zombie. Kaya naman tayo nakatira kasama ng mga zombie. Nasugatan din si Kuya Sang Biao para protektahan ako. Bakit ganito? Sino ang gumawa nito? Sinasabi nilang sila ay isang pangkat ng pagsagip ng tao. Sinasabi pa nilang ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kuya Jiang Ye, bakit kailangan sirain ang ating tahanan para sa kaligtasan ng tao? Pangkat ng pagsagip ng tao. Sila ang mga tao mula sa base. Balak nilang gamitin ito bilang banta sa akin. Gusto nilang ipagawa sa akin ang kanilang mga bagay. Talagang imposibleng mangyari ba ito? Kalma ka lang, Ginoong Jayang. Hindi pa kailanman naglabas ng ganitong utos ang base. Lahat ng rescue team ay may malinaw na tagubilin. Bigyang prioridad ang proteksyon ng mga survivor na himpilan. Paano nila magagawa ang ganitong bagay? Ginoong Jayang, pinapangako ko sa iyo. Mas mabuting ang ganyan. Ako ang lider ng masayang komunidad. Kahit sino pa ang gumawa nito. Gagawin kong makuha niya ang nararapat na parusa. Ayusin ko sila. Ayusin ko sila. Babalik ako para ayusin sila. Ang mga zombie ay umiiyak. Umiiyak din ang mga zombie. Huwag kang mag-alala, ako ang kapitan. Sabi ng kapitan, kung hindi sila mamamatay, hindi sila mamamatay. Ang panganib ay nakasalalay sa puso. Sa libu-libong sundalo, ako'y tumayo. Sa kaluluwa, nagiging tagumpay. Nakuha ang kapayapaan ng lahat. Ito ba ang kakaibang kakayahan ni Jiang Ye? Jiang Ye, okay ka lang ba? Kakagising mo lang sa kapangyarihan mo. Huwag mong masyadong pagurin ang isipan mo sa paggamit ng abilidad. Kung hindi, baka ikaw ang mapinsala. Isang maliit na hakbang sa bilang. Isang malaking hakbang para sa sangkatauhan. Nakakatakot naman. Mukhang ito na ang sukdulan ng lakas ng isipan base sa numerong ito. Jiang, ano sa tingin mo? Subukan mong kontrolin ang iyong kakaibang kapangyarihan. Walang nagbago. Pakiramdam ko lang mas walang laman ang utak ko. Mag-exam ako para sa masters o gobyerno. Pero malinaw kong nakita na biglang lumiwanag ang katawan mo. Tanging ang pinakamalinis na kapangyarihan lang ang may ganitong epekto. Bakit kaya? Sige, wag muna nating intindihin yan. Ang pinakaimportante ngayon ay maibalik natin ang lugar. Magandang umaga, lahat magtipon. Mahigpit na sundin ang mga patakaran ng seguridad. Ang kaligtasan ng mga residente ay responsibilidad natin.
Tayo ang nasa unahan bilang panangga. Lahat ng residente ay nailipat na sa underground parking. Kabuang 2,000 katao. Walang ni isa ang naiwang hindi kasama. Ang mga zombie na ito para sa profesionalismo. Kaya pala hindi natatakot sa kamatayan. Maraming tao ang tiyak na hindi kayang gawin ito. Kung maganda ang pagkakagawa, tiyak na malalaman ko kung sino ang may gawa nito. Suportahan ang lahat. Sabi ng kapitan, ang masayang komunidad ay ating tahanan. Protektahan ang ating tahanan. Responsibilidad ang mga zombie. Ang tunay na salarin ay ang grupong ito. Siya yun. Linisin ang mga zombie. Walang matitira. Sino mang magtatanggol. Sila ay mga traidor ng sangkatauhan. Siya si Hiwei. Hahaha. Mukhang mas malakas na ang kanyang kapangyarihan. Dapat noon pa ay hindi ko siya pinabayaan. May pananagutan ako sa nangyari kay Jiangyan. Sasagipin ko ang iyong karangalan sa pamamagitan ng pagpatay sa salot na ito. Kailangan kong gawin ito ng personal. Kapit, sasama ako sa iyo. Ako rin. Wow, salamat kay Hishuling at sa mga kapatid na kasama niya ngayon. Nawasak ang isang pugad ng mga zombie. Kaya natin nakuha ang ganitong dami ng mga supply. Tara, ihandog natin kay He ang pinuno. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ay dapat kong gawin. Si He, ang pinuno, ay tunay na bayani ng apokalipsis. Nagmamalasakit sa panganib ng sangkatauhan. Basta't nakatanggap sila ng aking kabutihan. Itong mga hangal na ito ay ituturing akong tagapagligtas. Kapag unti-unti kong binuo muli ang sarili kong base. Lahat ng mga nagmaliit sa akin ay mapipilitang lumuhod at magmakaawa. Sino ang nagugulo? Narito ako para kunin ang buhay mo. Punong ministro. Ako ang kagalang-galang na pinuno ng koponan ng mga may kakaibang kakayahan. Mayroon akong daan-daang tauhan sa ilalim ko. Naglalakas loob ka bang galawin ako? Inaapi ang matatanda. Ang mga abusadong salot na tulad mo, karapat-dapat bang tawaging pinuno? Ang mga abusadong salot na tulad mo, karapat-dapat bang tawaging pinuno? Kapitan Su. Dapat nga pala akong magpasalamat sa inyo dahil pinalayas niyo ako sa base. Kung hindi dahil doon, hindi ko sana natuklasan. Ang paraan para mapalakas ang aking kakaibang kakayahan. Bakit ganito, ulitin natin. Hindi ito maganda. Hindi ito isang makatarungang tagumpay. Ako si Kapitan Su. Si Jiang Ye ay isang walang silbi na walang kakayahan. Anong magandang kinabukasan ang mayroon sa kanya? Kung mapapasaya mo ako. Lahat ng mga supply sa base ni Hiwei ay maaari mong piliin. Walang hiya. Walang utang na loob. Tulungan niyo ako, ang kapangyarihan ko ay tubig. Pinuno He, pupuntahan kita para iligtas. Tutulungan kita, dagdagan ko pa. Tama na, tumigil ka. Pinuno He, hindi ko mapigilan. Walang silbi, hindi mo makontrol ang sarili mong kapangyarihan. Siya ang unang gumalaw. Siya ay kumilos na. 3. Siya ay kumilos. Na. Pati ang sarili mong kasamahan ay sinaktan mo. Sobrang labis na ito. Dapat alisin ang mga mahihina. Kailangan ng aking kapangyarihan ng mas malakas na lakas upang mapalakas ito. Kaya niyang sumipsip ng mga paranormal na kakayahan ng iba. Para magamit niya. Saktan ang kapwa niya.
Kaya siguro ang bilis ng pag-angat ng kanyang kakayahan. Kasinungalingan. Nakakainis. Ngayon, mararamdaman niyo kung ano talaga ang tunay na lakas. Mamatay kayo. Oh, kumusta? Gwapo ba ako? Pare, anong oras na ba? Kung magjojowa ka, gawin mo sa bahay. Jayang ye, traitor ka. Bilang tao, nakikisama ka sa mga zombie. Ngayon pipigilan kita. Tigilan mo yung kalokohan mo. Ikaw nga ang pinakawalang konsensya. Mas may pagkatao pa ang mga zombie kaysa sa iyo. Boss Jayang, hindi natin siya kayang labanan ngayon. Mas mabuti pang bumalik muna tayo sa base. Tapos pag-usapan natin ang plano. Huli na para umalis. Ano iyon? Ano iyon? Ano iyon? Ano iyon? Pulang kaluluwa ah. Ah, huwag makalapit sa mga itim na enerhiya. Kung hindi, kukunin nito ang iyong kapangyarihan. Kailangan mag-ingat ang lahat. Ingat ka, Ginoong Jayang. Ang ganda ng pares na ito ng mga ligaw na ibon. Sasama ko kayong lahat sa ilalim ng lupa. Hindi ninyo kayang pigilan ang aking kaluluwa. Ito ay talagang isang hindi mapaniwala ang tiwala. Hindi ko akalain na ganyan lang ang mangyayari. Ang aking kalooban ay nakatalaga sa kapalaran. Anong paraan ang ginamit mo? Bakit ganito? Huwag kang lumapit, Xiaoye. Anong balak mo? Aking kalooban ay ayon sa tadhana. Bakit ganito? Ang aking soul-devouring body ay ganap na nasira. Anong paraan ang ginamit mo? Bakit ganito? Huwag kang lumapit, Xiaoye. Anong balak mong gawin? Sa susunod na buhay, magpakabuting tao ka. Hiwei, pumikit ka. Tapos na ang buhay na ito. Siguro kasi masyadong mahina ang pagkakapalo ko noon. Hindi mo natandaan ang sakit, ano? Nagkamali ako, hindi ko dapat ikaw ininsulto, pakiusap. Ano? Noong si Hiwei ay gumagawa ng kasamaan. Naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito? Ito na ang huli kong sustansya. Xiaoye, bilisan mong pigilan siya. Huwag na siyang punggiit ng walang kasalanan. Lakas, ialay mo ang sarili mo sa akin. Walang makakapigil sa akin. Matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo mo. Hindi ako papayag.
Naitakas mo na ang iyong paghihiganti. Tiedan, tingnan mo kung may nasugatan pa. Apat na zombie, tulungan ninyo ako. Gagawin ba niya tayong masama? Labanan na natin siya. Sige, lahat kumilos na. Tigil, kaibigan ko siya. Hindi niya kayo sasaktan. Mukha ba akong nakakatakot? Bakit lahat na nakikita ako gustong makipaglaban? Pumunta ka at aliwin siya. Hindi sila natatakot dahil hindi sila marunong. Mabuti ka pa, Xiao Hua. Hindi lang niya pinatay si He Shuling. Kaya niyang makipagkaibigan sa mga zombie. Anong He Shuling? Isa lang siyang hayop, dahil hindi kayo ang utak ng lahat. Magsipag-uwi na kayo. Huwag nang gumawa ng masamang bagay sa hinaharap. Mahalaga ang katapangan ng mga bayani. May pag-asa na tayo. Mahal na tagapagligtas, pakiusap, tulungan mo kami. Kami, naka-encircle ang aming kampo ng mga patay 3 araw na ang nakalipas. Mayroon pang ilang matatanda at bata sa loob. Kung maghihintay pa kami, wala nang matitirang buto na kakainin. Wala akong pakialam sa mga hindi ko usapan. At hindi rin ako mula sa rescue base. Kung may problema, hanapin niyo ang dalawang ito. Kung maghihintay pa kayo, wala nang natirang buto na kakainin. Wala akong pakialam sa mga hindi ko usapan. At hindi rin ako mula sa rescue base. Kung may problema, hanapin niyo ang dalawang ito. Iksat, kumusta kayong lahat? Hintayin mo ang tawag mula sa relo. Bumagsak na ang West City ng Suwan. Kritikal na ang sitwasyon. Ayon sa balita mula sa ibang mga koponan, tila nagkaroon na ng kamalayan ang mga zombie na ito. Ano nang sabi mo? Bumagsak na ang West City, ang West City. Kami-kami ang lokal na rescue team dito sa West City. Nasa kanlurang lungsod ang pamilya. Lumabas kami ngayon para maghanap ng supply. Sana'y maibalik agad sa kampo. Ngunit huwag munang magalit. Sabi ng ministro, ngayon ay may isip na ang mga zombie. Mas mahirap na silang labanan. Suwan, dalhin mo si Ginoong Jiang at magmadali papuntang kanlurang lungsod. Dapat kontrolin ang agos ng mundo. Ito ay para iligtas ang mundo. Ganitong bagay, hindi ko kayang gawin bilang isang simpleng gwardiya. Kaya ninyo iyan. Hehe, si Li Anchuan ang nagligtas sa amin. Ganoon din sa amin. Sa West City, kung hindi lang talaga walang ibang paraan. Hindi rin kami sasama kay Hiwei na hayop na iyon. Para mang-agaw ng mga supply. Nasa lumang bahay pa rin sa West City ang kapatid kong babae. Tinangay na ng mga patay ang tatay ko. Hindi ko kayang mawalan ng kapatid. Isa lang ang kapatid kong babae. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Jiang Ye, alam kong mabuti kang tao. Bakit ka ganyan kabait sa mga zombie? Siguradong ayaw mong makita ang pagbagsak ng West City. Mas mabuti pang mamatay, di ba? At kapag tuluyan ng bumagsak ang West City, ang susunod ay maaaring ang happy community. Hindi titigil ang alon ng mga zombie doon. Suwan, sa kabila ng lahat, magkaibigan pa rin tayo. Hindi mo ba ako kayang patawarin sa ganitong paraan? Dapat sundin ang sinasabi ng kapitan ng idolo. Kung gusto mong lumabas, dapat mong daanan ako. Lin, magkikita tayo sa susunod. Nasa West City pa ang asawa at mga anak ko. Kailangan kong umuwi. Lin, magkikita tayo sa susunod. Nasa West City pa ang asawa at mga anak ko. Kailangan kong bumalik. Kahit mamatay, gusto kong mamatay kasama nila. Tama si Jiang Ye. Hindi niya obligasyon ang magsagawa ng misyon. Hindi natin siya dapat pilitin. Ako ay bahagi ng rescue team. Suwan, sasama ako sa inyo sa West City. May rescue team dito. Siguradong makakapagligtas sa Xicheng. Ayos na. Naaayos na ang lahat. Dapat magpatrol, magpapapahinga ako. Isa lang akong simpleng gwardiya. Saan ba ako magkakaroon ng kakayahang iligtas ang Xicheng? Makakapagligtas ng malaking pakwan. Dito ako bilang gwardiya, sobrang komportable. Ninakaw ng mga zombie ang utak. Kaya pumunta sa kanlurang lungsod para sa paghihirap. Ingatan mo, Jiang Ye. Ang istasyon ng tubig at kuryente na ito ay makapagbibigay ng 8% ng kuryente sa kanlurang lungsod. Ginagamit ng grupong ito ng mga zombie bilang kanilang base. Walang kuryente sa kanlurang lungsod sa loob ng ilang araw. Walang tubig na maiinuman. Nakakainis, patayin sila. Hindi lang siya maaalis kahit paitaboy. Kung nandyan ang batang iyon kay Kapitan Lee. Siya nga, si Kapitan Lee. Nakatanggap kami ng utos mula sa ministro. Dumating kami para tumulong.
Nasaan si Jiang Ye? Bakit hindi siya kasama ninyo? Kay Kapitan Lee. Nakatanggap kami ng utos mula sa ministro. Dumating para tumulong. Bakit hindi kasama si Jiang Ye? Kung nandyan siya, maaaring may solusyon tayo. Si Jiang Ye ay hindi tao ng base, kaya wala siyang obligasyong sumama. Captain Lee, huwag mag-alala. Sama-sama tayong magsisikap. Tiiyak may paraan para iligtas. Hindi ko alam kung gaano karaming mga zombie ang nagtipon sa power station ng Xicheng. Karamihan sa kanila ay nagising na sa kanilang isip. Napakatuso. Talagang hindi makapasok. Ang grupong ito ng mga zombie ay may 4 na tao sa isang koponan. Sanay na sanay. Para bang may taong espesyal na nag-uutos sa kanila. Pinamumunuan ng iba. Hindi ba't may mas mataas na antas na zombie sa loob? 3 na antas ng zombie. Kailangan nating mag-imbestiga bago magplano ng operasyon. Pero, wala ni isa sa mga miyembro ng team na ipinadala natin ang nakabalik. Napakadelikado nito. Suwan, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Nandito ang mga zombie. Kapag natakpan ng dugo, hindi matutukoy ang pagkatao. Ngunit mag-ingat. Ang epekto nito ay tumatagal ng 2 oras. At maaari lamang lokohin ang mga mababang antas na zombie. Kung makatagpo ng mataas na antas na zombie, agad na umalis. Maaari nitong takpan ang ating amoy. Nandyan ang control room ni Kapitan Su. Kailangan lang nating makapasok at itulak ang switch ng kuryente. Mababawi na ang supply ng tubig at kuryente sa West City. Huwag magpadalos-dalos. Sobrang dami ng mga zombie sa paligid. Suriin muna natin ang sitwasyon sa loob. Bago tayo magplano. Bumalik si Lin Anchuan. Siya. Siya. Ah. Ah. Doon ipinagbabawal ang pinuno. Ang pinuno ay kayang pasunurin ang napakaraming zombie. Hindi ba't ito ay 3 na antas ng zombie? Ang dugo ng zombie ay kayang linlangin ang mga mababang antas na zombie. Bumalik muna tayo at iulat ang sitwasyon kay Kapitan Lee. Saka tayo magpaplano. Oh, oh ye. Hindi maganda, kayang sirain ng sigaw na ito ang isipan. Lin Anchuan, takpan mo ang iyong mga tainga at lumaban ka palabas. Ah, hulihin siya. Kapitan, sanay na sanay ang mga zombie na ito. At hindi talaga sila maubos. Malapit nang maubos ang aking kapangyarihan. Shy. Napaka-elegante talaga. Hindi nakakagulat na siya ang aking idolo. Napaka-elegante talaga. Hindi nakakagulat na siya ang aking idolo. Ang daming tao, pero walang mga zombie. Binubuli ang aking kaibigan. Ginagawa mo lang ba akong palamuti? Tinanong mo ba ako bago mo ako galawin? Huwag ninyong sirain lahat. Unahin ang mga nagsisisi at bumabalik sa tamang landas. Pumirma ka ng kontrata sa trabaho dito sa akin. Hindi ba ayaw mong pumunta? Bakit nandito ka lang daw dumaan? Hindi naman pwedeng makita kitang mamamatay at hindi tumulong. Sa huli, umaasa pa rin ako na umaasa sa inyo para sa mga misyon. Ang kumita ng mga materyales ay hindi basta-basta. Yung nasa loob na takot sa liwanag, hindi pa lumalabas. Hindi ba siya naghihintay na itapon ko ang pintuan ng bahay niya? Tumahimik ka, disrespectful ka sa leader. Maghiwalay at kumilos. Patayin sila. May utak na zombie, nakakatuwa. Haha. Hahaha. Isang zombie ang naglalaro sa akin ng Sun Tzu's Art of War. Lumabas ka. Ah, isang lumilipad na zombie. Ah, ah.
Lumilipad na zombie. Ah! Pumunta ako, ang gwapo ko talaga. Halos masira na ang mukha ko. Bakit may mga pakpak pa ang mga mutated na zombie? Hindi ba pwedeng umunlad ng kaunti? Huwag sanang palakasin ang iba at sirain ang sariling dangal. Sa tingin ko, wala namang kakaiba sa mga mutated na zombie na ito. Sobra na ang kaunting talino kumpara kay Iron Egg. Bakit may mga walang alam na nag-uusap tungkol sa akin? Ako ang hari ng mga patay. May kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nagmumando sa mga patay. Anong karapatan ng ilang mga insekto para pag-usapan ako? Naghahanap ng kamatayan, anong kamatayan ba ang hinahanap? Sobrang malas. Kung mayroon kang isip, huwag laging makipag-away at pumatay. Nakakapagod. Mas mabuti sigurong umupo tayo at pag-usapan ito ng mahinahon. Pwede rin pala itong dalhin kahit saan. Talagang karapat dapat kang maging idolo. Ang galing, sakto talaga. Sakto, kulang pa ng isang tagahatid ng package sa amin. Sa tingin ko, kakaiba ang katawan ng kuya. Bagay na bagay siyang magtrabaho sa amin. Mga ignorante, may ganang insultuhin ang aking presensya. Ang patay na ito ay hindi lamang kayang kontrolin ang mga patay. Alam din ang taktika sa digmaan. Patayin sila. Ang lumilipad na patay na ito ay hindi lamang kayang kontrolin ang mga patay. Alam din ang taktika sa digmaan. Patayin sila. Sabay-sabay ang ganitong dami ng mga zombie. Kaya ba ng proteksyon mong iyan? Baka masira. Isara mo ang iyong bibig. Hahaha, naglakas loob kang hamakin ako. Maghintay kayo na mawasak ng mga leon at mapunta sa impyerno. Ang yabang mo. Mas matindi ka pang magmalaki. Gusto kong makita kung sino ka talaga. Mamaya, kapag nagkagulo, nakakatakot ang magiging eksena. Maghanap kayo ng ligtas na lugar para magtago. Hindi pwede, kami. Paano ka namin iiwan at magpapalusot lang? Idol, mag-ingat ka. Hihintayin namin ang signal mo. Si Taidan Dasihwa ang nagpapakita, siya ang boss. Ha! Haha, wala ring kwenta yan. Ang mga tagasunod ko ay hindi mamamatay o mawawala. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Buhay na pinagmulan ng nabulok na laman. Gamit ang mga tuyong buto bilang tulay. Kayo'y lahat mga pangil ng limang daliri. Buhay na pinagmulan ng nabulok na laman. Gamit ang mga tuyong buto bilang tulay. Kayong lahat ay aking mga tagasunod. Walang katapusang muling pagkabuhay. Paano pa natin lalabanan to? Ah! Jiang Ye, ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan.
Naniniwala akong kaya mo kaming ilabas dito. Boss, pag nakalabas tayo, huwag kalimutang magpadala ng pera para solusyonan ang lumilipad na bangkay. Kung hindi, lalo lang dadami ang mga zombie habang nilalabanan natin sila. Tatabunan kita palabas ng grupo ng mga patay. Siangye, ngayon na. Huwag mo akong yugin. Tapos ka na. Ako naman ang susunod. Tapos ka na. Ako naman ang susunod. Ah, naiintindihan ko na. Kaya pala kontrolado ng mga pakpak ang mga leon. Kaya huwag kang magalit kung putulin ko ang iyong mga pakpak. Tingnan mo kung paano ka magiging pinuno ng mga leon. Ah, hindi. Ako ang hari ng lahat ng mga leon. Kayo'y naglakas loob. Huwag ka nang magpanggap. Ano bang kahalagahan ng hari ng mga leon? Alam mo ba kung sino ako? Ibigay mo ang iyong pangalan. Narinig ko ng malinaw. Ako ang nag-aalaga sa masayang komunidad. Ako ang nag-aalaga sa Suwan. Mukhang tanging si Jayang Yi lang ang naniniwala. Ang lider ng seguridad ay isang napakalakas na titulo, di ba? Ano, natatakot ka na? Ngayon, mayroon ka na lang 100 milyon. Bakit hindi ka pa sumuko? Baka maganda ang mood ko. Maaari pa kitang bigyan ng pagkakataon sa masayang komunidad. Nangangarap ka. Hindi ako susuko. Ah, hindi maganda. Ang signal station ay konektado sa pangunahing linya ng buong planta ng kuryente. Kapag nasira ito at sumabog, magiging guho ang buong hydroelectric power plant. Pigilan mo siya. Ang signal station ay konektado sa pangunahing linya ng buong planta ng kuryente. Kapag nasira ito at sumabog, magiging guho ang buong hydroelectric power plant. Gusto niyang dalhin tayong lahat sa kamatayan, harangan siya. Ah, ah, ah. Sama-sama tayong mamatay kasama siya. Sandali lang. Tingnan mo, ano ito? Bitawan mo ang pusa ko. Idolo, tulungan mo ako. Buti na lang at nakapasok ako sa control room habang nag-aaway kayo. Dito ko lang natagpuan ang pusa. Ang zombie na ito ay nag-aalaga pa ng pusa. Hindi lang ito may utak para kontrolin ang mga zombie. May oras pa para mag-alaga ng pusa. Ano ito, hindi ito zombie. Sasabihin mong tao ka, paniniwalaan ko pa. Ang pinuno ng mga zombie na to ay bata lang pala. Ako ang hari ng lahat ng zombie. Sino ang maglalakas loob na hindi gumalang sa akin? Bata ka pa rin talaga. Kung sabihin mong tao ka, maniniwala pa ako.
Ang pinuno ng mga zombie na to ay bata lang pala. Ikaw ang totoong bata dito. Ako ang hari ng lahat ng zombie. Sino ang may lakas ng loob na hindi ako igalang? Mga bata talaga, mga bata. Sinasabing hari ng mga patay. At ang buong kanlurang lungsod ay bumagsak. Ang tunay na salarin ay isang batang may kabataan. Iyan mga hangal na tao. Ano ang alam ninyo? Kung wala ang aking presensya, yung mga taong may lakas pero walang utak, mawawasak din kayo ng mga tao sa huli. Ako ang nagturo sa kanila kung paano magplano ng labanan. Binigyan ko sila ng pag-asa na mabuhay. Ang talino mo. Sino ba talaga ang mas matalino, tao o bungo? Yitset, ano sa tingin mo? Ako ang pinakamataas na uri ng hari ng mga bungo. Kontrolin ang libu-libong bangkay. Hinding-hindi susuko. Kung papatayin, papatayin. Magsimula na agad. Mukhang nagkaproblema na ito. Kahit ba ang idolo ay walang magagawa sa kanya. Hindi tumatanggap ng mga batang manggagawa ang aming kumpanya. Sayang, isang magandang pagkakataon para sa isang delivery rider. Bakit mo ako pinapapunta sa mag-deliver ng pagkain? Ganito ba ang pagyurak sa akin? Makikipaglaban ako sa iyo. Anong gagawin kung hindi nakikinig ang bata? Sampalin mo na lang. Hindi siya hari ng mga zombie. Isa siyang buhay na tao na naipit sa gilid ng insidente. Buhay na tao. Buhay siya, pero bakit naging ganito ang katawan niya? Posible bang sa pilitang binago siya ng ibang tao? Buhay siya, pero bakit naging ganito ang katawan niya? Posible bang sa pilitang binago siya ng ibang tao? Sa pilitang ginawang zombie ang tao. Pero napanatili pa rin ang katalinuhan at likas na ugali bilang tao. Napakalaking bagay nito. Kailangan kong agad ipagbigay alam ito sa base. Sino ba talaga ang gumawa nito? Wow! Sa tingin ko, kayang-kaya ng kuting na ito. Kaya't nagpa siya akong dalhin ito sa komunidad para personal na pag-aralan. Kung gusto mong alagaan, sabihin mo na lang. Ang layo ng mga dahilan mo, maliit na itim. Kayo na lang ang magdala ng bangkay para pag-aralan. Pwede palang gawing ganito ang isang tao. Ang taong nasa likod ay hindi basta-basta. Babalik ko na si Little Cat sa masayang na yun. Pag-aaralan ng mabuti. Salamat, Jayang Ye. Kapag naibalik ko na ang utang na loob, tapos na ang pulong. May sitwasyon, handa ang mga rocket launcher. Maghanda na makinig sa aking utos. Kung may sitwasyon, ay launch na agad. Ihanda. Huwag. Itigil ang pagbaril, maghanda. Huwag. Itigil ang pagbaril. Nasaan si Nasuan? Bakit ikaw lang ang lumabas? Anong ibig mong sabihin na nag-iisa? Hindi ba niya tayo nakikita? Siyempre, kasi tayo ay mga zombie. Namatay na si Kapitan Su. Hindi ko dapat pinayagan siyang pumasok sa panganib. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Buhay ka pa pala. Kapitan Lei, ano nang ginagawa mo? Haha, nagbibiro lang ako. Kapitan Lei, ganyan ka ba magbiro? Kung hindi ko mabasag ang ngipin mo ngayon, matibay ka talaga. Kapitan Lei, sa pagsisiyasat na ito, salamat kay Jayang Ye. Lahat ng zombie sa loob ay nakontrol niya. May pag-asa na ang West City. Ano bang kaya niyang gawin? Hindi na nga siya nakakadagdag ng gulo, ayos na iyon. Tama, isa lang naman akong ordinaryong gwardiya. Kung hindi na ako kailangan, babalik na lang ako sa aming happy community. Kapitan Lei, may isang zombie sa loob. Na may natitirang kamalayan ng tao. Pakiusap, dalhin niyo po siya pabalik sa base. May mahalagang bagay akong dapat ipaalam sa ministro. Marahil ang pag-aabala ng mga zombie ay may sinadyang interbensyon. Interbensyon ng tao. Paano mangyayari yon? Talagang magandang pagkakataon ang makakain ng mga tao na may kakayahan. Hahaha. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Dapat mo lang maunawaan. Mula ngayon, kailangan mong sumunod sa aking utos. Bakit? Anong karapatan mong utusan ako? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang maintindihan. Mula ngayon, kailangan mong sumunod sa aking utos.
Bakit? Anong karapatan mong utusan ako? Maaari kong gisingin ang iyong kapangyarihan. Gagawin kitang bagong tagapamahala sa ilalim ng katapusan ng mundo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong kalakas na kapangyarihan. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang sumipsip ng mundo. Lahat ng mga may kakayahan at mga zombie ay magiging iyong gasolina. Ngunit kung hindi ka susunod, maaari rin kitang patayin sa isang iglap. Naiintindihan ko na. Ginoo, kailangan kita na pumili ng mga natatanging may kakayahan. Kapag ininom nila ang bagong gamot na aking ginawa, sila'y magiging masunuri ng mga puppet. Upang alisin ang lahat ng hadlang, susundin. Ginoong Jayang, paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Hindi kita palalampasin. Akyu, sino ang nagmura sa akin? Walang balita mula sa base nitong mga nakaraang araw. Sa wakas, nakapagpahinga rin ng ilang araw. Medyo hindi na ako sanay. Nagising na si Ginoong Jayang. Kung nagising na nga. Anong kinalaman ko dyan? Hindi kayang pigilan ng mga kagamitan sa base si Ginoong Jayang. Dali, pumunta ka na may nangyaring problema, go. Nagkaproblema sa base. Kailangan kong pumunta. Ikaw na muna ang bahala dito sa compound. Kung mangyari ulit ang nangyari dati, siguraduhin tawagan mo agad ako. May nangyari sa base ng kapitan. Kailangan kong pumunta doon. Ingatan mo ang komunidad. Kung mangyari ulit ang sitwasyon dati, tawagan mo ako, kapitan. Hahaha, nasaan na sila? Walang natira. Suan. Kami ay mga miyembro ng New Taipei City Rescue Team. Tumahimik ka, Ginoong Jayang, siya ay mahalaga sa base. Mag-ingat ka, Ginoong Jayang. Wala kayong sakit. Ayos lang, nasaan si Faye? Nahuli siya pero hindi pa rin sumusunod. Pupunta ako para turuan siya ng leksyon. Hindi na, ayos na. Nagawa na ang lahat. Ginoo, tinawag kita dahil may iba akong kailangan. Ibang bagay. Si Suwan, hindi talaga inatake ng mga lumilipad na bangkay. Tama ba, ang sinabi mo sa telepono ay hindi totoo? Suwan, itinuturing kita bilang kaibigan. Niloko mo ako, Jayang Ye. Sandali, wag mo akong hawakan, wag mo akong hawakan. Pasensya na, si Jayang Ye ay ideya ko. Itinuturing kita na kaibigan. Niloko mo ako, Jayang Yan. Sandali, wag mo akong hawakan. Pasensya na, si Jayang Yan ay aking ideya. Alam ko na ayaw mong makisangkot sa base. Wala na akong ibang magagawa. Dinala kita rito. Ito ay tungkol sa inyong base. Wala akong kinalaman dito. Talagang wala akong magawa. Paulit-ulit na pinapasok ninyo ako sa gulo. Mali ako, Ginoo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag ka munang magalit. Pakinggan mo muna ako bago ka magsalita, okay? Sige, bigyan mo ako ng isang dahilan na maintindihan ko. Pagkatapos nito, wala na tayong pagkakaibigan. Kailangan pa bang maghawak ng kamay kapag nag-aaway ang mga ministro? Hindi ko maintindihan. Bata ka pa, normal lang na hindi mo maintindihan. Nasa katawan tayo ng bangkay ng flying corpse. Nakita namin ang isang bagong uri ng zombie toxin. Baka pinilit lang na in-injection ito sa kanya. Pinaghihinalaan namin na may taong nagmamanipula sa likod ng krisis na ito. Sinusubukan nilang gamitin ang zombie virus para baguhin ang mga tao. Gumagawa sila ng biological weapon na ganap na sumusunod. Ito ang genetic sequence na nakuha namin mula sa zombie virus. Kapag pinagsama ang virus na ito sa tao, nagkakaroon ng matinding rejection reaction. Nagiging sanhi ng kaguluhan sa sistema ng nerbiyos ng host. Sa huli ay nagiging kontroladong puppet. Ito ay nangangahulugang ang nagkokontrol ay makakagawa ng mga zombie ng maramihan. Ang krisis na ito ay mas mapanganib kaysa sa ating inaasahan. Dapat nating pigilan ang balak na ito. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kailangan ka ng Jayang Yebase.
Hindi maganda, may mga bangkay pa sa loob. Huwag kang palipat-lipat, maliit na itim. Ay, tumakas si Fishy. Ang saya ng pagiging bata. Mukhang ayaw mo na rin sa isa mong pakpak pagkatapos ng suntukan. Enye. Wala ka bang hiya? Ginagamit mo ang kuting bilang hostage. Wala akong hiya. Wala kang hiya. Akin ang pusa ko. Pinaghirapan ko. Inalagaan ko ang maliit na pusa mula sa maliit hanggang ngayon. Takot akong malamigan o magutom. Sabi mo, kunin mo na, kukunin mo na. Sa kabilang banda, sinisisi mo pa ako na walang hiya. Makikipaglaban ako sa'yo. Haha, akala ko may mali. Lahat ng yun ay misunderstanding lang. Sino nang mag-aakala na may oras pa ang isang zombie na mag-alaga ng pusa? Hindi ako nandito nitong mga nakaraang araw para kay Black. Nabusog ka na ba? Naramdaman mo bang may pinagdusahan ka? Walang puso. Ilang araw na ang nakalipas, pinakain kitang maraming dilata, pero wala kang pakialam. Inaalagaan ng maayos ng Jiang Ye ang iyong pusa. Pero ikaw bilang tao, ay nagtipo ng mga zombie, na nagdulot ng pagbagsak ng West City. Saan mang tao ang nalibing sa alon ng mga bangkay? Bakit mo talaga ito ginagawa? Dahil karapat-dapat silang mamatay. Ano ang sinabi mo? Sige, hindi ko rin siya matatalo. Kung papatayin mo, patayin mo ako. Wala nang dapat pag-usapan. Bakit mo kailangang gawin ito? Dahil karapat-dapat silang mamatay. Anong sinabi mo? Sige, hindi ko rin siya matatalo. Kung papatayin mo, patayin mo ako. Wala namang masabi. Ikaw. Para sa akin, siya ay isang batang walang alam. Siguro ginagamit lang siya ng iba. Walang silbi ang magtanong. Mas mabuti pang maghanap tayo ng kapaki-pakinabang na balita. Ano bang alam mo? Ako ay isang hari ng mga leon. Kahit na ginagamit ko. Ako rin ang gumagamit sa iba. Yung mga bata sa edad na ito. Hindi talaga matanggap na may nagsasabi ng hindi pwede. O baka may paraan ka. Sinasabi mong ikaw ay hari ng mga leon. Hindi naman ito self-proclamation, di ba? Siyempre, hindi. Simula nang ininom ko ang ibinigay niyang pinakamataas na elixir. Puno ako ng lakas. Pati ang mga die-level na zombie ay sumusunod sa akin. Kung hindi dahil sa pagkatalo ko sa iyo, ang buong kanlurang lungsod ay nasa aking kamay na. Sabi mo, ininom ko ang ibinigay niyang pinakamataas na elixir. Sino ba siya? Sinadya mong i-score ako. Ang bagay na ito ay nakuha mula sa iyong katawan na patay na lason. Ito ang tinatawag mong pinakamataas na espiritual na gamot. Ang resulta ng pagsusuri ng komposisyon ay naglalaman ng malaking halaga ng lason sa nerbiyos na makagugulo sa isip. Sa huli ay magiging isang puppets ang tao. Ginamit ka lang. Imposible, hindi ako malilinlang ng mga itim. Sabi niya ito ang gamot na makakapagligtas sa akin. Ito ang makakapagpalakas sa akin para protektahan si Xiaohui. Itinuturing mo siyang tagapagligtas. Ngunit siya ay, tinuturing ka lamang na isang eksperimento na pwedeng itapon anumang oras. Nagtipon ka ng mga zombie para salakayin ang kanlurang lungsod. Wala ka kundi ang maging tagapagpatay niya. Sino ka at paano kayo nagkakilala? Ano ang gusto ninyong malaman? Sino ka at paano kayo nagkakilala? Ang pangalan ko ay Shen Yu. Dati akong isang karaniwang estudyante sa Xicheng Sanzong. Dumating ang katapusan ng mundo. Maraming kaklase ang nahawaan at naging zombie. Nagsikap akong makalabas mula sa paaralan kahit na halos mamatay ako. Pero nang makabalik ako sa bahay, napagtanto ko na hindi naman nahawahan ng zombie ang mga magulang ko, kundi pinatay sila ng mga kapitbahay namin. Gusto lang nilang agawin ang natitirang pagkain namin. Sisi ko na hindi ako sapat na malakas.
Hindi ko na ipagtanggol ang mga magulang ko. Sabi ng tagapagligtas, basta't inumin ang mahiwagang gamot. Maging kontrolado mo ang bagong mundo. Pero pagkatapos kong inumin ang gamot, unti-unti nang lumabo ang aking ulira. Sabi ng tagapagligtas ko, ito raw ay epekto lang ng mahiwagang gamot. Wala raw dapat alalahanin. Buti na lang at nandoon si Xiaohe. Tuwing lalapit ako sa kanya, agad akong nahihimasmasan. Ang taong nasa likod nito ay kayang gumawa ng ganitong nakakatakot na lason. Hindi lamang nagpapalakas ng lakas, kundi nakakapinsala rin sa isipan. Hindi ito karaniwang tao. Dapat agad na imbestigahan ang daloy ng gamot. Putulin ang pinagmulan. Hindi natin maaring hayaan siyang makapanakit pa. Ang ganitong gamot na kumokontrol sa isip ng tao, tila malapit ng maging perpekto. Kakatanggap lang ng impormasyon. 3 araw na ang nakalipas. Nawalang bigla ang mga mananaliksik sa underground laboratory sa East District. Walang bakas hanggang ngayon. Kakadiscover lang namin ng gamot sa katawan ng patay. Nangyari ang ganitong masamang insidente. Hindi ito maihihiwalay sa mga nasa likod nito. Suwan, ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Agad kang manguna at pumunta sa silangang distrito. Siguraduhing mahanap ang taong nasa likod nito. Dalhin siya sa hustisya. Tinatanggap ko ang utos. Sasama ka ba ngayon? Hindi pa tapos ang panloloko mo sa akin, Sasama ka ba ngayon? Ano nang pakialam ko sa mga bagay ng base ninyo? At saka, hindi pa ako nakakalimot sa panlilinlang mo. Gutom ako. Kahit papaano, ang laki ng base na ito. Hindi naman pwedeng wala tayong pagkain. Idol, dadalhin kita sa kantina para kumain. Shen yun. Bagamat na-inject ka ng patay na lason. Ngunit nagdulot din ito ng pagbagsak ng kanlurang lungsod. Hindi makakaiwas sa kasalanan. Ngunit sa ngayon, mahalagang malaman ang katotohanan. Upang maiwasan ang higit pang mga biktima. Ito ang pinakamahalaga sa ngayon. Kung handa kang makipagtulungan, maaaring mabawasan ang iyong kasalanan. Handa akong makipagtulungan. Pero may isa pa akong hiling. Si Xiaohe ang tanging kamag-anak ko sa mundo. Kung gusto ni Jiang Ye si Xiaohe, hayaan mo na siyang alagaan siya. Huwag kang mag-alala. Mukha lang siyang hindi mapagkakatiwalaan. Pero mabait siya. Sasabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na sa ganitong paraan ay mapapaamo mo ako. Na magiging malambot ang puso ko at susunod sa iyo sa East District. Hindi ako nandito para manghikayat sa iyo. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi ko dapat ikaw linlangin. Alam ko, Jiang Ye, na ikaw ay may magandang puso at matulungin. Kaya't sinadya kong gumawa ng ganoong kasinungalingan. Para linlangin ka papunta sa base. Talagang nakababahala. Naiintindihan ko ng lubos ang aking pagkakamali at pagiging makitid ang isip. Pasensya na, nangangako akong hindi na kita lolokohin muli. Sige na, sige na. Hindi naman ganun kabigat. Dahil inamin mo na ang pagkakamali mo. Bibigyan kita ng pagkakataon na mapatawad. Pero hindi ko napakialaman ang mga nangyari sa East District. Tumingin ka na lang sa sarili mong desisyon. Alam ko, kaya anuman ang desisyon mo sa pagkakataong ito. Suportado kita. Magkaibigan ba tayo? Magkaibigan. Idol, hintayin mo ako at ang kapitan na bumalik na may tagumpay. Panahon na para magtipon, sandali lang. Dahil sa paghingi mo ng tawad, mukhang tapat naman. Dagdagan pa ang piraso ng buto-buto na ito. Tutulungan kita ulit. Maghintay ka lang sa pagbabalik namin ng kapitan na tagumpay. Aba! Dahil sa iyong taos pusong paghingi ng tawad. Dagdagan pa ang piraso ng buto-buto na ito. Tutulungan kita ulit. Sino ba naman ako na hindi maging tapat sa mga kaibigan? Ang galing, idol. Muli tayong makikipaglaban ng magkasama. Hi!
Huwag matakot, ito ay isang bagay na makapagpapalakas sa inyo. Kapag ininom ito, makakakuha kayo ng kapangyarihang higit pa sa karaniwan. Maging mga tagapaghari tayo sa bagong mundo. Hindi mo kailangan ng gamot. Maihalaga ka sa iyong sarili. Huwag magmadali. Tulong. Mula ngayon, ako na ang inyong Panginoon. Ang sumasalungat ay mamamatay. Sundin ang utos, Panginoon. Ha ha ha. Dumating na ang biktima. Jiang Ye. Hindi na ako makapaghintay na makita kang bumukas ng malaking pinto. Na parang nawasak na sa pagsabog. Sige, titingnan ko kung may tao pa sa loob. Maghintay kayo sa sasakyan. Mag-ingat, baka may ambush. Mag-ingat, baka may ambush. Mukhang totoo ngang may ambush. Naaalala ko na ang Research Institute sa East District ay responsible sa gene modification project. Hindi ba't dito na-imbento ang mga zombie virus? Nalaman na ba? Nawawala ang mga researcher. Wala tayong makitang anumang bakas dito. Magsimula na tayong umalis. Gusto kong makita kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nahanap na kita. Panahon na para ipakita mo ang halaga mo. Kakapagtapos mo ng misyon, palalayain kita. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Sino ang nandoon? Lumabas ka dito. Ikaw. Ikaw lang ang nandito. Sino ang nandoon? Lumabas ka. Ikaw. Ikaw lang ang nandito. Nawawala ang pulso. Siguradong natakot siya. Ngunit walang natitirang lason sa katawan, tao siya. Ang gamot na nagpapabago sa tao bilang puppet. Kayo ba ang nag-develop nito? Ano nga ba talaga ang nangyari? Kami ang nag-develop nito. Pero noong una, ginamit lang ito bilang gamot para sa paggaling ng pinsala sa nerbiyos. Pero lumabas ang resulta ng pananaliksik. May nagdagdag ng laso ng bangkay. Kaya ito naging isang biochemical na gamot na kumokontrol ng isipan. Sino siya, hindi ko masabi. Papatayin nila ako. Kung hindi ka magsasabi, wala akong ibang magagawa kundi ipasa ka sa hukuman ng base. Alam mo kung ano ang mangyayari sa mga nagtatraidor sa sangkatauhan. Sinasabi kong, "Oh, Harisu. Natapos ko na ang misyon. Nabuhay ako. Ako ay tao. Hindi mo ako maaring patayin." Wala akong pakialam sa pagkatao.
Ang tanong ay kung dapat bang patayin. Dapat kang mamatay. Suwan, ikaw ay na-inject ng laso ng bangkay. Bilis, umalis ka na. Hindi ako nagtatanong ng pagkatao kapag pumatay ako. Tanging tanong ko ay kung dapat bang patayin. Suwan, na-inject ka ng laso ng bangkay. Bilis, umalis ka na. Ha! Kung hindi makahanap si Jayangyan ng paraan para maalis ang laso ng bangkay, patayin mo na ako. Kapitan, anong sinasabi mo? Hindi ka namin iiwanan. Hindi pwedeng lumapit. Nasa simula na siya ng pagbabago. Ang lumapit ay tiyak na kamatayan. Idol, mag-isip ka ng paraan. Hindi pwedeng maging ganyan si Kapitan Su. Siguradong may paraan. Tama, patumbahin siya. Dalhin siya pabalik sa base. Saan mo dadalhin ang tao ko? Ikaw, akala ko patay ka na. Haha. Hindi ganun kadali ang pumatay sa akin. Mukhang kumuha ka rin ng lason mula sa bangkay. Ngunit ikaw ay kusang loob. Siyempre, ito ay isang gamot na makapagpapalakas sa akin. Balang araw, ang buong mundo ay luluhod sa aking mga paa. Hahaha. Isa lamang itong papet na pinamamahalaan ng lason. Maaari kitang patayin ng isang beses. Maaari kitang patayin ulit. Kapitan. Kapitan. Ugh. Hiway. Talagang naisip ko na mababa ang iyong kasamaan. Basta't manalo. Hindi mahalaga ang paraan. Kumusta? Ito ang kapangyarihan ng pag-inom ko ng lason mula sa bangkay. Kneel down and beg me now. Magbigay ka pa sa akin ng 3 malalakas na baw. Baka sakaling mapatawad pa kita. Ang dami mong sinasabi. Sumpain, nakalimutan kong dalhin ang bakal na itlog sa laban. Jayangye, sumuko ka na at mamatay ka na. Isang basura na tanging tumatakbo lang. Tapusin na kita ngayon din, hehehe. Panahon na. Pagpapatatag ng mundo. Buksan ang pader. Sira. Nakalusot ako sa kanyang plano. Idolo, ang galing mo. Ginamit mo ang kapangyarihan para bumuo ng isang pader. Idolo, ayos ka lang ba? Wala akong masama, pansamantala lang akong nanghihina. Tara na. Itong buhol ng lubid ay makakapigil sa kanila ng 0 minuto, sapat na iyon. Idolo, sobra na ang pagdudugo mo sa panghihina na ito. Baka pwede mong lumingon ng kaunti. Kapitan. Oh. Namatay si Jiang Ye sa kamay ng sarili niyang tao. Masama ang pakiramdam niya, di ba? Pinatay siya ni Suwan. Ah.
Kumising ka, Kapitan. Si Jiang Yi ito. Ginoong Jiang, Su Wen. Patayin mo na siya. Si Su Wan. Sisikapin kong makahanap ng lunas sa laso ng bangkay. Idolo. Hindi mo naman pinatay ang kapitan, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, baka nakuha ko na siya. Bumilis ka na. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Jiang, hindi ka makakatakas. Malapit nang linisin ng Diyos na gamot ang buong lungsod. Bubuo ako ng bagong mga alituntunin. Sa oras na iyon, karapat-dapat ka na lamang na lumuhod sa aking mga paa at magmakaawa. Sa susunod na magkikita tayo, tiyak na papatayin kita. Walang silbi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ginoo. Tiyak na papatayin ko si Jiang Ye. Magpapatuloy ang plano ayon sa nakatakda. Maagang sinimulan ang ritual ng paglilinis gamit ang banal na gamot. Huwag mo akong bigin. Ako si Jiang Yan. Kami ay nakatuklas na may malawak na pag-spray ng laso ng bangkay sa itaas ng lungsod. Maraming tao ang nagsimula ng magbago. Ah, ah. Paano nangyari ito? Sa ngayon, ang tanging ligtas na lugar para kay Jiang Ye ay isa lamang. Makikita sa masayang komunidad. Bumilis na umalis. May malaking mangyayari sa silangang distrito. Kapitan, nasugatan ka. Huwag mo akong alalahanin. Tao-tao, buksan mo ang radyo. May mahalagang bagay akong ipapaalam sa lahat. Mahalagang abiso ngayon. Sa susunod na 3 araw, isasara ang lahat ng pasukan at labasan ng komunidad. Walang sinuman ang maaaring lumabas ng bahay. Lahat ng inuming tubig at pagkain ay kailangang agad na tipunin at iselyo. Upang maiwasan ang kontaminasyon. Kapitan, bihira kitang makita na ganito kaseryoso. Anong nangyayari? Malawak na ang pagkalat ng laso ng bangkay. Kapag nadikit ka, mawawala ka agad ang iyong katinuan. Naging parang mga bangkay na naglalakad. Ngayon, hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti. Mas malala ang sitwasyon kaysa inaasahan. Sa ngayon, ang virus ng mga patay ay kumakalat ng 50 kilometro bawat oras. Sa loob ng 72 oras, buong lungsod ay tuluyang masasakop. Nahawa na rin ba si Suwan? Kailangan lang maibigay ang lunas sa loob ng 24 na oras. May pag-asa pa si Suwan. Ang mahalaga ay ang lunas. Nagawa niyo na ba ito? Ito ang lunas na ginawa ko batay sa lason mula sa bangkay ng patay na katawan. Ngunit kulang pa ito ng isang catalyst. At hindi pa nasubukan sa tao. Hindi alam ang panganib. Wala ng oras para mag-alinlangan. Hindi na kayang magtagal ng sitwasyon ni Suwan. Kailangan ng tumaya, wala ng oras para mag-alinlangan. Hindi na kayang magtagal ng sitwasyon ni Suwan, kailangan ng tumaya. Suhan. Kailangan mong magpakatatag. Haha. Talagang hindi pa sapat ang lunas ni Suwan. Ah, paano nangyari ito? Mas mabilis pang kumakalat ang lason sa katawan ni Suwan. Ah, ah, ah. Xiaohe, huwag kang lumapit, delikado. Ang lason sa katawan ni Suwan ay tila nawawala.
Kaya mong gamutin ang laso ng bangkay. Biro lang ba yan? Buti na lang andyan si Xiaohe. Tuwing malapit ako sa kanya, palagi akong mabilis na nakakabawi ng isip. Akala ko ay hindi ito isang ilusyon. Ang pusa na ito ay may espesyal na antibody. Ito ang pinakamahusay na katalista para sa lunas. Hindi na sayang ang pag-aalala mo sa mabuting pusa. Mag-ingat, mag-ingat. Hindi kilalang tao. Papalapit na sa Happy Village. Dumating na talaga ang inaasahan. Kumusta na ang kapitan? Malapit nang dumating ang mga mutadong zombie. Kung walang lunas, hindi tatagal ang Happy Village ng matagal. Dumating na talaga ang inaasahan. Kamusta na ang kapitan? Malapit nang dumating ang mga nagbago na vampira. Kung walang gamot, hindi tatagal ang masayang komunidad. Nasa iyo na ang lahat, Xiaohe. Dok, gagawin ko ang lahat para mapigil sila. Ikaw na ang bahala sa paggawa ng gamot. Sandali, wala ka bang anumang natuklasang kapangyarihan? Paano siya mapapahinto? May paraan ako para dyan. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong hindi ko hahayaang istorbohin ka ng mga maruruming bagay sa iyong eksperimento. Ayaw mong magsalita. Hindi ko rin pipilitin. Ang mental stimulant ay maaaring pansamantalang magpataas ng potensyal. Mabilis na naubos ang malaking lakas ng isip sa maikling panahon. Marahil ay makakatulong ito sa iyo na makakuha ng isang pagkakataon sa buhay. Bagamat ang gamot na ito ay may kapangyarihan. Ito ay gumagamit ng apoy ng puso bilang gasolina. Kailanman ay kalahating tubo lamang ang maaaring gamitin. At huwag gamitin hanggat hindi ito kinakailangan. Kung hindi, kahit na manalo ka, maaaring maging wala ka ng silbi. Salamat, matanda. Kapitan, nakaposisyon na ang buong security team. Handa kaming lumaban anumang oras. Hindi lang sumusunod sa utos ang mga zombie na ito. Handa rin silang makipaglaban kasama natin. Napakadelikado ng misyon natin ngayon. Kung may sinuman tao man o zombie na gustong umatras, hindi ko kayo pipigilan. Umalis na kayo ngayon. Maaari pa tayong makahanap ng ligtas na lugar para magtago. Ang Captain Happiness Community ay hindi lamang tahanan ng mga may-ari, kundi tahanan din natin. Hindi kami aalis. Sumpa naming ipagtanggol ang aming tahanan. Napakamapanganib ng misyon na ito. Kung may sinuman na ayaw na dahil sa mga zombie, hindi ko sila pipigilan. Ang masayang komunidad ay hindi lamang tahanan ng mga may-ari, kundi tahanan din natin. Hindi kami umatras. Pangako naming ipagtanggol ang aming tahanan. CJ. Sumigaw ng malakas. Ano ang aming mga prinsipyo sa trabaho? Mga may-ari muna. Serbisyo ang aming layunin. Kami ang mga gwardya. Pinoprotektahan ng gwardya ang mga may-ari. Laging handa sa panganib. Narito na sila. Jiang Ye, sinasabi ko, tutuparin ko ito. Ngayon ay oras na para ayusin ang lahat. Ha 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 ha. Ito ang bagong pangalan ng pinto na pinalitan ko. At ganyan lang nasira mo. Kailangan mong bayaran ako. Parang may nakita na akong ganitong sitwasyon. Jiang Ye, isa ka lang walang silbing gwardya na nagtatangkang makipagsabayan sa akin. Ngayon, papanoodin kita habang naglalakad ang aking hukbo ng mga zombie. Yurakan namin ang inyong masayang komunidad. Yixet, ako ang pinakamagaling pagdating sa rambol. Si Song Biao ang humarang sa kanila. Lola Li, delikado dito. Bumalik ka na, ang masayang komunidad ay tahanan din natin. Kahit ikapahamak ko pa ngayon, hindi ko hahayaang magwala ang mga dayo. Napakaganda ng pamamalakad mo sa masayang komunidad.
Hindi namin papayagan na sirain ito ng kahit sino. Tama, kami na mga matatanda araw-araw sumasayaw sa plaza. Malusog pa kami. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ginagawa ng idol ang lahat para protektahan ang lugar na ito. Dapat na rin nating tapusin ang pagitan natin. Haha, Jiang Ye. Akala mo ba talaga na mananalo ka sa akin gamit ang mga taong ito? Managinip ka na lang. Ah, sumisipsip ng kaluluwa. Sumisipsip ng kaluluwa. Pagkatapos ng iniksyon ng Diyos na gamot. Maaari na akong sumipsip ng langit at lupa. Jiang Ye, magdusa ka. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako maikukulong muli. Swerte naman, nandito ako. Laban na. Anong klaseng siranggamot ito? Sobrang sakit. Yang Ye. Bakit bigla siyang naging ganito kalakas? Hiwi. Sinabi ko na. Kung kaya kitang talunin minsan, kaya rin kitang talunin ulit. Tulungan mo ako, Ginoo. Walang silbi. Huminto ka. Chay. Bakit ikaw? Buhay ka pa pala. Asat vesan. Chay. Hindi ka ba namatay sa alon ng mga patay 3 taon na ang nakalipas? Paano ka nandito? Bakit ikaw, GC? Buhay ka pa pala. Chay. Hindi ka ba namatay sa alon ng mga patay 3 taon na ang nakalipas? Paano ka nandito? Hindi ba't ikaw ang lumikha ng laso ng mga patay? Hihi. Ako ang pinakamahusay na genetisista ng Huking University. Ano ang hirap sa paggawa ng isang gamot na nagpapalakas ng kapangyarihan? Ang sama mo namang pabaya. Bakit mo gagawin yan? Syempre para mabuo ang bagong mundo. Pagdating ng panahon, lahat ng uminom ng gamot ng bathala ay susunod sa akin. Gagawin ko ito para sa ikabubuti. Magpapataw ako ng bagong batas para sa bagong mundo. Walang kwentang bagong mundo. Nandyan ang idol ko. Hindi ka magtatagumpay. Malapit nang matapos ang plano ng gamot na panlinis. Sa lalong madaling panahon, ang mga lumang mundo na insekto ay magiging alikabok din. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko nga maintindihan. May lakas ka rin ng isip. Hindi nakatakatakang buhay ka pa hanggang ngayon. Jiang Ye, basta gusto mong sumali sa bagong mundo ko. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na kapangyarihan, ayaw ko lang. Hindi ko inakalang. Yung kaklase ko pala ay nakagawa ng pampalakas ng isipan. Pero hindi pwedeng gamitin ng basta-basta ang gamot na to. Kung hindi mag-iingat, mapapahamak ka at magiging inutil. Wala nang maraming oras. Ang bisa ng gamot ay mabilis na nawawala. Kailangan ng mabilisang solusyon. Kabataan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking lihim, haha. Bihira ang makakapagpilit sa akin sa ganitong sitwasyon. Naalala kita, Ginoong Jiang. Kabataan. Hayaan mong ipakita sa iyo ang aking lihim.
Ugh. Kapitan, ang idolo ba niya ay hindi? Ang galing, nagawa ko na ang lunas. Kapatid, ikaw pala ito. Dapat ko nang naisip ito. Kapatid, nahuli ka. Ang batang ito na si Jiang Ye ay talagang hindi basta-basta. Sayang, siya ay naging dugo sa ilalim ng aking kamay. Sino ang nagsabi niyan? Ang matanda ay nagbubukas ng tiyampag sa kalagitnaan ng laban, malaking kasalanan iyan. Ginamit mo ang buong tubo ng mental enhancer. Magsasara ka. Kaya tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Sandali lang, Ginoong Jiang. Maaari tayong makipagtulungan. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Gagawa tayong mga hari ng bagong mundo. Ayoko ng dati, gusto ko lang maging gwardiya. Ang baliw ay talagang naglalaro ng walang takot. Sandali lang, Ginoong Jiang. Maaari tayong makipagtulungan. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang baliw ay talagang naglalaro ng walang ingat. Nahuli ni Xiaoye. Ah! Sumpa! Kung alam ko lang, sana pinalitan ko ang test tube ng hindi kinakalawang na asero. Oh, oh. Natalo ang matanda. Paano nangyari ito? Ginoong Jiang, umalis ka na. Kung gusto mong galawin siya, kailangan mong dumaan sa akin. Kapitan, nagising ka na. Ito ay talagang ang pinakamataas na apoy ng apoy. Ang pinakamataas na asul na apoy. Ah! Kapitan Su, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Kapitan Su, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Si Hiwei ay nagtaksil sa buong alyansa ng sangkatauhan. Masama ang kanyang mga gawain, dapat siyang patayin. Ang ganda. Si Kapitan Su ay nagbigay sa akin ng matinding ganti. Dapat tingnan ang may-ari kapag bumabato ng aso. Paano ko naman papayagan na may mangbuli sa'yo? Kapitan Jiang. Nailabas na ang lahat ng antidote. Lahat ng tao na na-inject ng lason ay nagising na. Pero ano ang gagawin sa mga tao na nahawahan na? At naging mga zombie? Sa ngayon, wala pang antidote na makapagbabalik sa kanilang katinuan. Muling maging tao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ginagawa na ng doktor ang lunas. Bukod pa rito, nandyan ang taong iyon. Hindi atake ang mga zombie sa tao. Talagang dumating na ang bagong mundo. Kailangan mong kabisaduhin ang buong manual ng empleyado sa loob ng isang araw. Mahigpit na sundin ang mga patakaran ng seguridad sa komunidad. Xiaohua. Humiling na ako sa kapitan ng isang maliit na piraso ng lupa. Sa oras na iyon, itatanim natin ang mga bulaklak na gusto mo. Mabilis, magpatrolya na sa oras ng trabaho.
Xiaohua, nangako ka sa akin. Mas maganda pa rin ang ganitong mga araw. Tahimik at payapa. Sino ang nagsabing hindi kayang baguhin ng mga gwardiya ang mundo? Tingnan mo. Hindi ba't pinabuti ko ng kaunti ang mundo?